Yung men empowerment and women's empowerment, hindi na siya empowerment. Nagiging way na to actually put each other down. Parang nagiging weapon na nila. May mga families na 99% to 100% yung gastos sa lalaki. Pero yung pag-aalaga ng bata, 99 to 100% sa babae. At hindi mo pwedeng bigyan lang ng narrative na mas valuable yung hard work ng lalaki or mas valuable yung hard work ng babae. Because parehas siyang valuable. Si lalaki, magfa-function siya sa work niya, sa trabaho niya, sa career niya, sa business niya, better kung kampante siya, kung secured siya, na yung anak niya hindi mapapahamak. 50-50 is, Ikaw sa work, ako sa bahay. that's 50-50. Magpapasakop ka sa lalaki, sometimes sa babae, kung saan sila expert. Pero may mga bagay na hindi mo alam bilang lalaki. At may mga bagay si babae na hindi niya rin alam. Can you give us more clear explanation or clarity regarding kung sa 50-50? Na a lot of men, pinangahawakan yung 50-50 to the point na doon na sila nagiging complacent. Okay, una, ang relationships, hindi talaga 50-50. Pangalawa, hindi ka pwedeng close-minded na pagdating sa pera, 50-50 ganun. Tapos pagdating sa ibang bagay, hindi na, di ba? Kailangan naiintindihan ng marami ano yung value ng ginagawa nila. I'm gonna give you an example. My advantage around this topic is, lumaki kasi ako sa single mom. At yung mga babae sa buhay ko, puro malalakas. Yung lola ko, yung nanay ko, I've seen hyper-successful women who have high masculine energy. So, naiintindihan ko yung mga independent women, naiintindihan ko rin yung mga independent men, naiintindihan ko rin yung weak men ngayon that is using the psychology and they will use it against the women. So, ang nangyayari ngayon, yung men empowerment and women's empowerment, hindi na siya empowerment. Nagiging way na to actually put each other down. Parang nagiging weapon na nila. So, tuldukan natin tong issue na to. And this is my own opinion based on my experiences in life. Yung 50-50, hindi siya 50-50 sa lahat ng bagay. Kasi hindi talaga siya 50-50. Alright? For example, may mga families na 99% to 100% yung gastos sa lalaki. Pero yung pag-aalaga ng bata, 99 to 100% sa babae. At hindi mo pwedeng bigyan lang ng narrative na mas valuable yung hard work ng lalaki or mas valuable yung hard work ng babae. Because parehas siyang valuable. Diba? Una, si lalaki, magfa-function siya sa work niya, sa trabaho niya, sa career niya, sa business niya, better kung kampante siya, kung secured siya, na yung anak niya hindi mapapahamak. Diba? Na yung anak niya natututo. Na yung anak niya is safe na safe. In everything. Sa pagkain, sa diet, sa pagtulog, sa napapanood. Kaya nga may mga lalaking high value na hindi kumukuha ng babaeng mayaman eh. Kasi ang gusto nila, yung babaeng nasa bahay lang. Bakit nila pipiliin yun? Kasi kung parehas kayong mayaman, walang mag-aalaga ng bata. Kaya may mga cases, di ba? May mga cases, may special cases, hindi ko lalahatin. I'm not talking about in general. May mga special cases lang na alam ko na babae at lalaki parehong mayaman. So ang nangyari, si bata lumaki sa yaya. So kahit parehas maganda mindset, parehas high value, hindi naman lumaki yung bata sa high value na tatay at nanay. Lumaki yung bata sa yaya, na baka hindi pa Tagalog yung language, na hindi marunong mag-English, at ang uma-attend ng mga parties, birthdays, meetings, baka si yaya na rin. So, sabihin na natin, parehas kayo mayaman, pero nasaan ang value? Ang value nasa lahat ng aspects ng buhay, including relationships, including emotions. So, ibig sabihin, 50-50 is, ikaw sa work, ako sa bahay. That's 50-50. It's like, you provide value in some sense. And it means that magpapasakop ka sa lalaki, sometimes sa babae, kung saan sila expert. It's not about just sa lalaki kasi, dapat sa lalaki. Tama, yun, nasa Bible naman yun eh. Magpasakop ka sa iyong asawa, di ba? Nasa Bible yan eh. Pero may mga bagay na hindi mo alam bilang lalaki. At may mga bagay si babae na hindi niya rin alam. So may nagtanong sa akin yan dati. Sino magde-decide sa isang relationship? Kung sinong magaling, kung sinong competent. Di ba? Like, may mga marriage and may mga family na si lalaki, hindi na siya magde-decide ng ulam. Kasi hindi na kaya ng brain power niya problemahin yung ulam, problemahin yung laba, problemahin yung linis ng bahay, problemahin yung education ng bata.
problemahin yung service ng bata. Ang trabaho niya, i-provide lahat ng pera at lahat ng security doon sa babae so that she can take care of those things. So, ipoprovide ni lalaki, he will work hard outside, he will sacrifice his time, his life, buong buong youth niya, ito todo niya, para makapag-provide ng pera so that si female, si babae, can focus on the kid, can focus on the family, can focus on bringing design, bringing warmth to the family. So parang engineer and architect, parang bahay. The man can be the structure, can be the measurement, ganito kalalim yung pundasyon natin, ganito kalaki yung mga poste natin, ganito yung bakal natin, ito yung measurement, ito yung dami ng kwarto, ito yung structure niya. It's the numbers game. So you will notice that the masculine energy is square or triangle. Kwadrado yan. Okay? But what will bring life to the structure will be the curves and the circles. And that's the feminine energy. So yun yung bilog. Yun yung curves. Yun yung flow. So ibig sabihin, magkakaroon ng flow sa bahay, magkakaroon ng design at buhay yung bahay if there's a female, if there's a partner taking care of the house. Anong kulay ng sofa, saan nakapwesto, yung hihigaan, anong klaseng bed, yung mga maliliit na bagay. And both can be valuable because hindi siya magkalaban ng value. Ang ibig sabihin po ng value is this value and this value can actually work together. Because if this is kontra sa family, it's not valuable at all. If it's a versus, it's not value. It's competition. Value is having synergy. Value is being interdependent. No? So, yun yung ibig sabihin sa akin, para sa akin, ng 50-50. And, don't get me wrong, I'm just giving example. Pwedeng baliktad yun, ha? Pwedeng yung babae yung magaling sa negosyo, at si lalaki yung sa bahay. Sometimes it happens. Ano lang, in general, biologically kasi, tayong mga lalaki, we want more things. The higher the testosterone level, the higher the masculine energy you have, less yung gusto mong human interaction, less yung gusto mong alaga ng bata. Yun yung totoo. Pag mataas yung testosterone mo, mabilis kang mapikon. Right? That is why you have to be strong as a man. Kasi in reality, bakit ang bata malapit sa tatay kahit minsan lang umuwi? Kasi mataas yung male energy, mataas yung masculine energy, tapos bihira sila makita. Okay? So biologically, parang ganito. There's a famous study in Scandinavia, I think, no? Sana tama yung naaalala ko, from Jordan Peterson, na hindi posible yung male and female magkakaroon ng balance sa outcome. Kasi, hindi kahit kailan magkakaroon ng equality sa outcome. Kasi pag binigyan nyo sila ng equal choices and equal opportunities, ang nangyayari, si lalaki, mas nagiging lalaki. At si babae, mas nagiging babae. So there's a data around this na ang lalaki at babae, pag binigyan mo ng free opportunity, mas pipiliin ni lalaki ang engineering at mas pipiliin ni babae ang nursing. Mas pipiliin ni babae yung pambabae, mas pipiliin na lalaki yung panlalaki yung trabaho. Kasi biologically, we are built that way. So it's a study na binigyan sila ng choice. May mga rules sila. Pero lalong nag-separate yung masculine and feminine. So it goes to show that generally speaking, mas maraming lalaki na bibili ng kotse at mas gusto ng babaeng magkaanak. In general. So higher percentage. But there are special cases pa rin talaga na mas madiskarte, mas higher earner si babae. At si lalaki yung nagpo-provide ng security kay babae. So, pwedeng baliktad siya. Ayaw magbanggit ng names, meron ganyan. Diba? May mga vloggers na si babae yung mayaman. Diba? May mga entrepreneurs na si babae yung may pera. So, there are cases kasi na si lalaki, mababa yung male energy, at yung masculine energy na kay babae. Ang hindi lang okay is, kung parehong mataas yung masculine energy, and they label it high value. It's wrong. Iba yung being high value sa having high male energy. Magkaiba po yun. Well, this is another topic. But yung ibang babae kasi, akala nila high value yung mataas yung testosterone nila. Akala nila high value ang tawag doon sa mataas yung masculine energy nila. Magkaiba yun. That's another topic siguro next video.